Ikaw ba ay nakagraduate ng high school at nakapag-college ka ba? Ako po ay nakagraduate ng high school. Hindi po ako nakatungtong ng college. So maganda itong na-apply mong agency kasi high school graduate, pwede kang mag-apply Sir, at meron ka bang binayaran sa agency na ito? wala po. Kahit yung work permit, hindi mo binayaran? Wala po. Pati po yung international license ko, sagot nila. Plain ticket, libre din, di ba? Libre po. So libre na lahat, wala ka nang po problemahin. Mag-a-apply ka na lang sa agency na ito. Yes, sir. Pinoy ako! Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita naman muli at dalangin ko pong parati sa Diyos na sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. At ngayong araw na ito, of course, sa tuwing meron akong mai-interview na kabayan natin at solid subscriber ng ating channel na nakakarating dito sa Canada, I am very excited. Kasi unang-una, makokongratulate ko siya na nakarating na siya dito sa Canada. At makakapulot tayo ng mga important na mga information coming from an applicant kung papaano ba yung kanya naging proseso sa kanyang mga pag-apply. Ay makakapagbahagi din siya sa atin ng mga inspiring na mga messages na maaari niyang ibahagi sa inyo, lalo na doon sa mga nag-a-apply at naghahanap ng opportunity papunta dito sa Canada. Now, kamustahin na natin yung kabayan natin at solid subscriber natin na nakarating dito sa Canada. Siguro mas maganda ay magpakilala ka sa ating mga subscribers. Ako nga po pala si Ronnie Agustin, taga Nueva Ecija. Ako ay nakatira dito sa St. Prosper, Quebec. Oh, kamusta naman na nakarating ka na dito sa Canada? Ano naman yung feeling? Masaya, sir, dahil talagang pangarap ko to eh. Talagang binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na matupad. Tama. And una pa lang, kinocongratulate na kita at nakarating ka Thank you, dito sir. sa Canada. Butit na bigyan tayo ng pagkakataon at nabigyan tayo ng paanyaya ni Sir Sok. Ayun. Ba syempre naman, pagka mga subscribers natin na nakakarating dito sa Canada, ay gusto ko talagang ma-interview at makausap kayo. Yes, sir. Bali talagang isa rin to sa ano ko eh, yung ma-interview mo eh. Ganun ba? Ayan. The honor is mine. Nabasa ko yung comment mo dito sa Visa Free Entry to Canada, Easy Steps to Apply. At na-excite nga ako nung nabasa ko yung comment mo. Sabi mo sa akin, ito, from at Makinista 1812. Hi Sir Sok, I already arrived here in Quebec. Salamat po sa advice. Napakalaking tulong po ng nagagawa niyong mga video for the aspiring Canadian dreamers. Nakagaya ko. More power to you. Ayun. At yan nga, kaya naisipan ko na kontakin ka at interviewin ka para mabigyan ng information yung mga kababayan natin na aspiring applicant na katulad mo. Yes, sir. Ayan. At kaya kung kayo po ay solid subscriber ng aking channel at nakarating po kayo dito sa Canada, huwag po kayo mahihiya na mag-leave ng comment below para makontak ko kayo at ma-interview ko rin kayo. Siyempre, para makapagbahagi din kayo ng mga informations about your application papunta dito sa Canada. At hindi lang po information, kundi yung inyong mismong istorya ay magiging inspirasyon sa ating mga aspiring na mga applicants. Now, nabanggit mo na matagal mo ng pangarap na makarating dito sa Canada. Kailan pa to Yes, sir. na sinasabi mong pinapangarap mo na makapag-apply at makarating dito sa Canada? Siguro mga 7 to 8 years. Yung mga kasama ko, sir, kasi sa trabaho is andito na. Parang pang 11 na yata ako. Pero Tama? kasi sir, talagang pangarap ko rin naman talaga ang Canada. Kailan ka talagang nagseryoso na mag-apply? 2021 lang, sir.
Kung di ako nagkakamali, September nung mag-start ako mag-apply. Ano naman yung naisip mo na talagang by 2021, dito na talaga ako mag-a-apply. This time, siguro ito na yung time na magsisimula na akong mag-apply. Sa hirap kasi sir ng buhay sa Pilipinas, talagang kailangan kailangan nating mga ibang bansa para sa kaginhawaan ng buhay. Sabi nga nila, for a greener pasture. Yes, sir. Matanong ko lang sa iyo, ano ba yung previous work experience mo? Ano yung trabaho mo dati? Ako po ay isang CNC machinist, programmer. Gaano ka nakatagal dun sa iyong trabahong yun? Mahigit 10 taon po dun sa aking trabaho. Medyo matagal ka na rin pala no? Doon sa trabaho Yes, mo po. yun. Doon ka rin ba nagtatrabaho doon sa Nueva Ecija? Hindi po. Sa Silang Cavite po. So ibig sabihin, nag-i-stay ka na sa Silang Cavite. Tama ba? Yes po. Matagal na po ako dun. Mga 11 years na. Kasi yung pinagtatrabahuhan ko is relatives po. Ano ba ito? Malaking kumpanya ba ito? Medyo malaki naman po. Medyo, parang 130 naman yung employee. Anong pangalan ng kumpanyang yan? JFS Precision Technology Corporation po. Nakabase sila sa Maguyam Silang Cavite. Ikaw ba ay nakagraduate ng high school at nakapag-college ka ba? Ako po ay nakagraduate ng high school. Hindi po ako nakatungtong ng college. Okay. So, magandang impormasyon yan Yan sinabi mo na ikaw ay graduate ng high school at hindi ka nakapag-college. Kasi Yes po. marami tayong mga aspiring na mga applicants na nagdadalawang isip kung mag-a-apply ba sila ng trabaho gayong sila ay high school graduate lang. Ngayon, meron tayong patunay na talagang kahit high school graduate ka lang, maaari kang makapunta dito sa Canada. Yes po, talagang ang pag-aaral ay hindi naman hadlang. Kung gusto mo talagang matupad yung pangarap mo, marami namang ibang solusyon kahit nga hindi nakapagtapos ng high school, meron silang alternative learning school. At yung alternative learning school, kung halimbawa nakagraduate ka ba doon, sa palagay mo makakarating ka rin dito sa Canada? Yes po, kasi yun yung pinaka-low na requirements ni IPAMS. Ayun, doon sa agency na pinag-applyan mo. Yes po. Nagdalawang isip ka ba na mag-apply dito sa Canada gayong ikaw ay high school graduate lang? Hindi po. Talagang ako ay porsigido talaga. Talagang gusto kong matungtungan ng mga paa ko yung Canada. Yun. Talagang pangarap mo at porsigido ka na makarating dito sa Canada. And I believe Yes, that sir. is one key ingredient para ma-attain mo kung ano man yung gusto mong ma-attain sa buhay. Yes, sir. Nung nag-start ka mag-apply, ano ba? Nag-apply ka ba agad sa agency or naghanap ka pa ng ibang paraan kung paano ka makakapunta dito sa Canada? Marami po akong in-applyan na mga agency, pero yung iba kasi hindi sila tumatanggap pagka high school kasi medyo mataas daw yung qualification ni employer. Habang naghihintay ako, sir, nag-a-apply pa rin ako. Siyempre, ganun talaga 3 times a week kung ako ay magpasa dyan sa mga agency sa Pilipinas. So, 3 times a week, iba't ibang agency ang iyong pinagpapasahan ng iyong resume. Yes, sir. So, nakailang agency ka nito? Madami, sir. Halos lahat na yata ng agency na applyan ko na. Pagka kasi sa Facebook nakikita ko lang may hiring na ganito, ganyan. Apply ako kasi nakalagay naman doon yung email nila. Pero may dalawang tumawag sa akin na agency na okay naman. Talagang nakapag-initial screening ako. Halos magkasabay, sir. Halos magkasabay yung initial screening ko. Nagkaiba lang yung date ng final interview. Kailan ka nag-umpisa na mag-apply sa mga agency? Ako ay nag-start mag-apply, sir, ng October 2021. Tapos, November, naka-receive na ako ng tawag galing sa agency for initial screening. December din siya nang sabihan ako ni agency na ako ay magpa-final interview ng February. Tapos, mga 1 week lang, sir, naka-receive na ako ng confirmation na ako ay natanggap. Nung nagpasa ka doon sa mga agency na in-applyan mo, anong requirements? Resume lang ba o kailangan kompleto ka na ng requirements? Ako po kasi, sir, halos lahat kasi, sir, kompleto na ako . Kaya pag once na mag-apply ako, kung ano man yung ihiningi nila sa akin,
maibibigay ko agad. Bakit mo kinumpleto yung iyong mga requirements? Naisip mo ba na bago ka mag-apply ay maaaring kailanganin na ang mga requirements na ito? Yes, sir. Kasi nag-overthink na ako na baka hanapan ako, hindi ko ma-provide. Kaya maaga pa, ay ginawa ko na siya agad eh. Nag-advance na ako. Sa palagay mo ba naging advantage na kumpleto yung iyong mga requirements bago ka mag-apply sa mga agency na ito? Yes, sir. Malaking tulong yun kasi once na meron ka na, hindi ka na yung tipong pag sinabi ni agency na, kulang ka ng requirements mo na ganito, kuha ka ng ganito. Eh yung sa akin, sir, kasi ano yung kailangan nila? Sa akin na kasi nag-downlist na ako ng requirements nila na yun talaga yung kailangan nila. Kaya pin-provide ko na lahat ng mga requirements na yun. So nabanggit mo, 2 agency yung nag-reply sa'yo. Ano-ano Yes, ang mga agency na ito? Yung isa po ay Mercan. So nag-apply ka rin pala sa Mercan as CNC machinist ang in-applyan mo? Yes, sir. Ano yan? Saskatchewan daw yun. Brand. Tapos yung isang agency is... IPAMS po. Ayun. So parehas na legit na agency itong Agency. pinagpapasahan mo. Ano-ano yung mga requirements na hinihingi ng isang agency para makapag-apply ka? Bali, ito po yung mga requirements na kinuha ko. Unang-una, yung passport, NBI, PIOS, at yung school credential, SS, pag-ibig, driver's license, at international license. Oh, bakit kailangan ng driver's license? Kasi there, yung pagdadrive nga daw dito ay kailangan once na dumating ka sa Canada. Kasi parang advantage mo na rin yan eh. Pagdating mo dito Yes. sa Canada at eventually magdadrive ka kasi dito eh. Katulad na Yes, sir. nabanggit mo na hindi ka malapit do sa iyong trabaho. Yes, Medyo sir. may Malayo kalayuan. So paano ka ngayon nagta-transport or paano ka ngayon pupunta sa iyong trabaho? Bali, ang ginawa sir ni employer ay hinanapan kami ng rent car. Yun ang naging advantage nung iyong international driver's license. Kasi Yes, sir. pwede mong magamit dito sa Canada kung meron kang ganitong klaseng driver's license, di ba? Opo. Tulad dito, sa mga kasama ko kasi sir, bali ako lang din yung marunong mag-drive pa. Eh paano yung mga kasama mong hindi marunong mag-drive? Nakikisakay sa'yo? Yes sir, bali share kami dun sa bayad dun sa rent. Tapos every Sunday, tinuturuan ko na sila. Doon sa mga listahan mo na nabanggit sa akin, wala kang nabanggit na kailangan ng IELTS, tama ba? Wala po. Dahil dito po sa Quebec ay French. Bali, ang ginawa po sa amin ay mag-aaral kami ng French. Ibig sabihin, nag-aaral ka ngayon ng French. Bali, sa August pa po. Sa August ka pa mag-aaral ng French, pero sa ngayon, nakakapagtrabaho ka na. Yes po. So maganda itong na-apply mong agency kasi high school graduate, pwede kang mag-apply Yes sir. at meron ka bang binayaran sa agency na ito? Wala po. IPAMS po ay zero placement fee, zero processing fee. So yan ang magandang balita dito sa IPAMS kasi zero processing fee at saka zero placement fee. Wala ka talagang babayaran. Yes po, wala po. Talagang ang ginastos ko lang po talaga rito ay medical lang. At yung medical na yon, magkano yung ginastos mo doon? 10,000 po, yun lang ang ginastos ko. So totally zero, wala kang binayaran sa IPAMS. Kahit yung work permit, hindi mo binayaran? Wala po. Pati po yung international license ko, sagot nila. Plain ticket, libre din, di ba? Libre po. So libre na lahat. Kumbaga wala ka nang problemahin. Mag-a-apply ka na lang sa agency na ito. Yes sir. Bali nga kami pala sir siyam, sabay-sabay. At isa lang po yung pinagtrabahuhan namin. Ibig sabihin, itong company na ito, nag-hire talaga ng maraming mga foreign workers? Opo, alam ko po this month or next month ay may parating pang 10. Kaya lang, ito po ay hindi katulad ng trabaho ko sa Pilipinas na machinist. Ito po ay wood product. Forestry po siya. Somehow related ba yung pagiging CNC machinist dyan sa trabaho mo ngayon? Hindi ko nga po alam eh. Dahil ang in-apply ko po talaga ay machinist, CNC machinist. Pero yun nga, tinawagan ako ng agency na baka daw gusto ko ng ganitong trabaho. Inoffer nila sa akin ay sawmill operator. Sabi ko sir, kung kaya ko ba yan gampanan, sige po. Ayun, okay naman sir. Natanggap naman. Kamusta naman yung kahit hindi related yung trabaho mo, doon sa trabaho mo ngayon, nahihirapan ka ba or papaano ba?
Well, sa umpisa sir, talagang mahirap kasi hindi yun yung nakasanayan trabaho. Pero day by day, tututunan naman siya sir. So, Yes gusto ko lang kasing i-detalye yung proseso na pinagdaanan mo. Yes Ano yung mga tinanong sa'yo at papaano yung proseso ng preliminary interview? Kasi sa resume ko po, machinist. So, yun, tinanong lang naman din daw yung mga job description ko, sa resume, based dun sa resume ko. Sinabi ko naman na ako ay machinist, CNC machinist ako. Tapos, sinabi ni agent sa akin, willing daw ba ako na mag-change job or gusto ko rong subukan yung i-offer nila sa akin na sawmill. Sabi ko naman, sir, why not? Sige po, yes. After nung preliminary interview, yung sumunod na interview is final interview na, tama ba? Yes po, February po yun. Ano yung naramdaman mo na sinabihan ka na, uy, may final interview ka na by this date? Yun sir, nag-prepare ako agad kasi first interview ko ng ng international kaya medyo kabado ako noong that time Binigyan naman ako ng mga clue na mga possible na itatanong. Ina-assist ka rin talaga ng agency at parang Yes, sa tono ng sinasabi mo ay gusto ka rin nila na ma-hire ng employer na ito kasi binibigyan ka ng pointers Opo, kasi on that time talaga sir, talagang wala akong idea kung ano yung mga questionnaire ng employer So, si agency, sabi niya sa akin, sir, ito yung mga possible lang naman na itatanong sa'yo, sabi niya. Tapos, madali lang yan. Hanapin mo lang sa Google, makikita mo yan. So nag-research ka, binigyan ka niya ng possible. Hindi naman ito cheat sheet no? Possible na mga maaaring itanong sa'yo. Sa Yes, sir. naaalala mo, ano yung mga possible na mga questions? More on family, yung mga question nila. Tapos, resume na. Maiksi lang kasi sir talaga nag-interview ko Mga 5 minutes lang yan. Ang akong inabot ng interview ko. Talagang mabilis lang. After nung final interview, doon ba sinabi agad na tanggap ka? Hindi pa po. Naghintay pa po kami ng 1 week na ka-receive po kami ng email from agency na kami ay tanggap na. Ano yung mga instructions na naandun sa email from the agency? Pinapapasa na sa amin yung mga requirements na kailangan para sa pagpapile ng visa. Binigyan ba kayo ng palugid kung gaano katagal dapat maipasa nyo na yung mga requirements na hinihingi ng agency? Yes, sir. The more na matagal kang magpasa, ay syempre, madidelay ka. Yun ang sabi nila sa amin. Kaya ako naman, syempre, prepared ako. Napasa ko rin agad. After mo mapasa yung mga initial requirements, ano na yung sumunod na step? Pinadala na po kami ng mga form galing CAQ. Para daw po yata yun sa aming Lamia. After nyo ma-fill upan yung mga forms na ito, gaano katagal na yung sumunod na step? Ang kasunod nun ay almost 6 months na. Kasi hinihintay nyo yung LMIA, tama ba? Opo, hinihintay po namin siya. Talagang matagal daw po. Kailangan namin ng konting tiyaga. Dumating po yung Lamia ko ng November po siya. Tapos, na-lodge po yung mga documents na kailangan namin para sa visa is February. And then, preparation naman kami para sa IRCC na po. Ito po ay medyo tumagal-tagal din ng ilang buwan ulit siya na ipipasa sa IRCC. Nung lumabas yung Lamia, hiningan na ba kayo ng medical at saka ng biometrics? Ako po kasi advance ako Nakapagba-medical na po ako noon Binigyan kayo ng instruction ng agency na pwede ka na mag-advance medical? Yes po. Kaya nagpa-medical na kami. Bago po dumating yung Lamia namin, nakapagpa-medical na kami lahat. Hanggang kailan ang validity nito? 1 year po. Kaya pwede ka na talagang mag-advance. Opo. Tapos yun po, continuous na siya. Waiting na talaga kami. Mahaba-haba rin proseso ang pinagdaanan mo at medyo matagal-tagal din Kasi umabot ng 1 year and a half Yes, bago sir. ka nakarating dito sa Canada. Ganun po talaga katagal yung hinintay naming lahat para makaalis. Kaya ang pag-apply po talaga ay hindi yan basta-basta Talagang it takes time. So given that sa pinagdaanan mo na proseso ng pag-apply, ano sa palagay mo yung mai-share mo na inspiring message sa ating mga kababayan na nag-a-aspire din na makarating dito sa Canada? Huwag nating hangganan yung kumbaga kahit high school graduate lang tayo. Yung pangarap dapat hindi nawawala yan. Dapat always think positive kasi yan yung magiging puhunan mo pagdating ng panahon. Kagaya nung sa akin, talagang positive thinking ako sir. Talagang balang araw makakaalis ako. Ayun, natupad naman. Ayun, at congratulations sa iyo at nakarating ka dito sa Canada. Meron ka bang Thanks, gustong sir. i-shout out na kamag-anak mo or kaibigan mo? Shoutout nga pala sa asawa ko, mga anak,
pamilya ko dyan sa Cavite, sa pare ko, Arvin. Tapos yung mga katrabaho ko, sir, nasama kong malo dito. Shoutout sa inyo lahat. Pinsan ko sa Alberta, dati kong katrabaho dito sa Quebec. Shoutout sa inyo. Siguro hanggang dyan lang muna. At maraming salamat ulit sa pagbabahagi mo ng iyong naging experience sa iyong mga pag-apply at sa inspiring message mo. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong mga pang-araw-araw na buhay at sa inyong pag-apply. Magandang araw po sa inyong lahat.